Taong 2019, may bumagsak na isang eroplano sa kabundukan ng India. Dali-daling pumunta ang mga pulis para imbestigahan ang eroplano. Laking gulat nila dahil may mga kalansay sa loob ng eroplano at meron din mga survivors. Ang lalo nagpagulo sa kanilang investigasyon ay ang eroplanong ito ay matagal na pala naglaho 35 years ago. Tapos biglang lumitaw at bumagsak sa bundok ng year 2019. Ano ang tunay na nangyari sa eroplano bago ito naglaho noong 1984? Ang kwentong ito ay tungkol sa movie na JL50. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Noong 1984, ang flight JL50 ay nag-take off mula sa syudad na Kolkata, India. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, nakaranas ng mabigat na turbulence at masamang panahon ang flight JL50. At sa isang iglap, nawala ang communication sa eroplano. Bigla ring naglaho ang eroplano sa kalangitan. Simula noon, hindi na nahanap pa ang nasabing eroplano. Makalipas ang 35 years at ito ay taong 2019, makikita sa village ng Lava ang isang grupo ng mga kabataan na naglalaro ng football. Makalipas ang ilang sandali, isang malaking eroplano ang dumaan sa himpapawid. Sobrang bihira itong mangyari dahil ang village ng Lava ay napapalibutan ng maraming burol. Tumakbo ang mga teenagers at sinundan nila kung saan patungo ang eroplano. Nagulat na lamang sila na nag-crash ang eroplano sa kabundukan. Samantala, sa syudad ng Kolkata, nanonood ng news report ang bida na si Shantanu. Ang report ay tungkol sa isang commercial airplane na ang pangalan ay Flight AO26 na bigla na lamang naglaho. May mga high-profile na taong nakasakay sa nawalang eroplano, kaya hinulaan ng marami na na-hijack ang Flight A026. Kinaumagahan, nag-report si Shantanu sa kanyang trabaho at ito ay sa Central Bureau of Investigation. Si Shantanu ay isang mataas na opisyal sa bureau at nire-respeto siya ng karamihan. Pinuntahan ni Shantanu ang investigation camp ng crash site kasama na ang kanyang crime partner na si Goranga. Inumpisa ni Shantanu at Goranga ang investigasyon. Kinausap ni Shantanu ang isang rescue soldier at nalaman niya na lahat ng pasahero ay namatay, maliban na lamang sa dalawa. Ang mga survivors ay kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal. Ang isa sa mga survivors ay ang piloto at ang isa pa ay regular na pasahero lamang. Sinabi rin ng rescue soldier na may isa pang bangkay na nakita sa may cockpit. Sinyales na talagang na-hijack ang eroplano. Nagdesisyon si Shantanu at Goranga na sumakay sa helicopter kasama na ang rescue soldier para mapalapit palalo sa crash site. Bigla naman naalala ng rescue soldier na ang eroplano bumagsak ay hindi ang hinahanap nila na Flight A026. Ayon sa sundalo, ang eroplano bumagsak na nakita nila ay ang Flight JL50 na naglaho 35 years na ang nakalipas. Balikan muna natin ang nakaraan at ito ay noong 1984. Makikita ang isang malungkutin na piloto na ang pangalan ay Bihu. Halos nakaibiho na ang lahat na maganda sa buhay. Meron siya magandang trabaho bilang piloto, mapagmahal na pamilya at magandang future. Pero ilang buwan nang depress si Bihu dahil nakipag-break sa kanya ang kanyang boyfriend. Sinabihan lang siya ng kanyang nanay na mag-move on na siya. Pero hindi pinansin ni Bihu ang pangaral sa kanya ng kanyang nanay at siya ay biglang umalis na lamang ng bahay. Bumalik ulit tayo sa hinaharap at ito ay taong 2019. Nakikipaglaban si Bihu para sa kanyang buhay. Siya ang nakaligtas sa piloto mula sa bumagsak na Flight JL50. Samantala, binisita ni Shantanu at Goranga ang isang malayong eskwelahan. Nakipag-ugnayan sila sa isang physics professor na si Dr. Subroto Das. Ipinaliwanag ni Shantanu na ang Flight JL50 ay bigla na lamang naglaho noong 1984. Dinagdag pa ni Shantanu na ang isa sa mga upuan ng eroplano ay bakante at ang tiket ayon sa mga records ay nakapangalan kay Dr. Das. Saglit na nagulat si Das pero sinabi niya na hindi na niya natatandaan ang pangyayaring iyon dahil matanda na siya. Dahil wala silang mapiga kay Dr. Das,
kaya naisipan na lamang nilang umalis. Nang makauwi sa bahay si Dr. Das, nagumpisa siya maghanap ng isang bagay. Makalipas ang ilang minuto ay nahanap niya ang mga lumang dokumento, papeles at litrato. Inipon niya ang lahat ng mga ito at biglang sinunog sa labas ng bahay. Ang ibig sabihin nito ay posibleng may alam si Dr. Das sa plane crash ng Flight JL50 at gusto niyang walang makakaalam sa kanyang itinatagong sikreto. Kalaunan, narinig sa balita na isang bandidong grupo na kilala sa initials na ABA ang umamin sa pang-hijack sa Flight A026. Gusto ng mga bandido na pakawalan na kanilang leader na si Parto Mahumder, kapalit ang kaligtasan ng mga pasahero. Nakaschedule kasing bitayin si Parto sa loob ng ilang araw. Pero ibinalita rin na maaring bumigay ang mga opisyal na gobyerno sa demands ng mga bandido, alang-alang sa kaligtasan ng mga pasahero. Makalipas ang ilang araw, nagising na ang pilotong si Biho. Bumisita si Shantano sa kwarto ni Biho at inumpisahan siyang interviewin. Tinanong ni Shantano kung paano nag-crash ang eroplano. Inumpisa ni Biho ang pagkwento kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi ni Biho na tulad ng ibang mga araw, lumipad ang Flight JL50 mula sa airport. Sa unang 10 minuto, maayos pa ang sitwasyon sa eroplano. Makalipas ang 10 minuto, bigla na lamang pumasok ang isang pasahero sa cockpit at sinaksak ang co-pilot ni Biho. Binigyan niya ng coordinates si Biho at sinabihan na ibahin ang direksyon ng eroplano. Susunod na sana si Biho, pero bigla na lamang sumama ang panahon at biglang dumilim ang langit. Tinamaan ng matinding turbulence ang JL50. Nawalan ng kontrol si Biho at bumagsak ang eroplano. Nang matapos magkwento si Biho, tinanong ni Shantano ang eksaktong lokasyon at date ng takeoff ng JL50. Sumagot naman si Biho, Kolkata, 1984. Hindi naniwala si Shantano, tinawag niya na sinungaling si Biho. Sinabi ni Shantano na 2019 na ang kasalukuyang taon. Dito nagulat si Biho, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig dahil akala niya nasa taong 1984 pa rin siya. Para makahanap pa ng impormasyon tungkol kay Biho, pumunta si Shantano at Goronga sa bahay ng babaeng piloto para mag-background check. Tinanong ni Shantano ang mga kapitbahay ni Biho. Pero dahil 35 years na nakalipas, halos di kilala ng mga tao si Biho. Mabuti na lamang at nakilala ni Shantano ang isang mag-asawang close sa pamilya ni Biho. Sinabi ng asawang lalaki na magaling na piloto si Biho, pero bumagsak ang kanyang karir nang ito ay mabuntis. Biglaan rin nakipaghiwalay ang lalaki sa kanya at mas lalong gumuho ang mundo ni Biho nang maging stillborn ang kanyang anak. Pinakita ng lalaki kay Shantano ang lumang picture ni Biho na kinuha pa noong 1984. Kamukhang-kamukha ng babae sa picture si Biho na nasa ospital, kahit na may ebidensya na hindi pa rin naniniwala si Shantano. Para sa kanya, hindi totoo ang time travel at ang buong insidente ay gawa-gawa lamang. Kinagabihan, bumalik si Shantano sa base ng CBI at pinakinggan ng black box recording ng Flight JL50. Kagaya ng sinabi ni Biho, maririnig sa black box ang pagpatay na pasahero sa co-pilot. Pagkatapos noon, biglang tumahimik ang black box transmission. Ano ang huling date na na-record ng black box? Tanong ni Shantano sa technician na nag-oobserba sa transmission ng black box. Sagot naman ng technician, August 23, 1984. Dito na nagtaka si Shantano at Goronga. Hindi nasisira ang black box ng eroplano. Kaya ang data sa loob nito ay posible talagang galing sa 1984. Sa ospital, bumalik ng kamalayan ng isa pang survivor ng Flight JL50. Ang pangalan niya ay Mitra. Nang malaman ni Mitra na buhay pa si Biho, nagmadali siya para atakihin ang babaeng piloto. Nakahingi ng saklolo si Biho sa nurse, pero hindi sumuko ang parang baliw na si Mitra. Ginawang hostage ni Mitra ang nurse. Hatak-hatak niya ito sa hallway, habang bitbit ang matalim na gunting na pwedeng itarak sa leeg ng nurse. Eksakto naman dumating si Shantano sa ospital. Sinubukan niyang pakalmahin si Mitra. Nang makarating si Mitra sa main door, itinulak niya ang nurse at mabilis na tumakas. Hinabol ni Shantano si Mitra pero hindi niya ito naabutan. Nakatakas si Mitra gamit ang isang kotse. Nagmadali si Shantano,
pumunta siya sa office ng bureau at nag-research tungkol kay Mitra. Nalaman niya na genius si Mitra at siya ay isang professor sa Kolkata Science Research Center. Base sa research, si Mitra ay isa ring left-wing activist na nakipag-ugnayan sa mga bandido 35 years na nakalipas. Nang mahanap ni Shantano ang address ni Mitra, nakita niya ang isang higanting koleksyon ng mga libro, materyales at research papers. Binuksan ni Shantano ang isa sa mga files at nakita niya ang isang research paper na may nakasulat na Project A. Nakita rin ni Shantano ang blueprint ng JL-50. Kinuha niya ang file para gamitin sa investigasyon. Dumiretso agad si Shantano sa Kolkata Research Center para malaman ang misteryo sa likod ni Mitra at ng Project A. Nakilala ni Shantano ang isang professor na nagngangalang Ashwini. Nang marinig ni Ashwini ang tungkol sa project, ikinuwento niya ang tungkol sa isang Indian emperor na pinagtipon-tipon ng mga scholars, scientists at philosopher ng bansa para gumawa ng 9 na makapangyarihan na libro. Ang mga librong ito ay kaya magturo ng mga supernatural skills tulad ng paglipad, pagiging invincible at kaya mag-time travel. Nilibing sa lupa ang mga librong ito para di magamit ng masasamang tao. Makalipas ang libu-libong taon, natagpuan ng mga pahina ng time travel book at isang grupo ng mga researchers ang nabuo para patunayan ang teorya. Ibinulgar ni Ashwini na Project A ang tinawag sa ginagawa ng mga researchers. Dinagdag pa ni Ashwini na hindi natapos ang Project A. Tinanong ni Shantano si Ashwini kung kilala niya si Mitra. Sinabi ni Ashwini na wala siyang alam tungkol kay Mitra. Sa halip ay binulgar niya na si Mitra at Dr. Das ay malapit sa isa't isa noong 1984. Kaya dito nagulat si Shantano dahil sabi ni Dr. Das ay wala na siyang maalala sa JL-50. Kinagabihan, galit na pumunta si Shantano sa bahay ni Dr. Das dahil sa pagsisinungaling nito. Pinakita ni Shantano kay Dr. Das ang files ng Project A at sinabihan niya ang doktor na aminin nito ang katotohanan. Dahil wala na siya magagawa pa, nagkwento na si Dr. Das. Sinabi ng doktor na ang tatay ni Mitra ay kasama sa Project A. Subalit, nang hindi makahanap ng sagot ang research team, pinatigil ng gobyerno ang project. Makalipas ang ilang taon, pinagpatuloy pa rin ni Mitra ang gawa ng kanyang ama at nahanap niya ang kasagutan sa pagta-time travel. Hindi pa rin naniwala si Shantano kay Dr. Das, pero sinabi ng doktor na katotohanan ang lahat ng kanyang ikinuwento. Dinagdag pa ni Dr. Das na natuklasan ni Mitra ang mga wormhole sa atmosphere ng planeta. Ang mga wormhole ang dahilan kung bakit posible ang time travel. Inamin ni Dr. Das na siya ay disipulo ni Mitra noon, kaya alam niya ang plano ng boss niya. Gustong mang-hijack ni Mitra ng eroplano para padaanin sa wormhole at lumusot sa isa pang timeline para mapatunayan ang kanyang teorya. Sa madaling sabi, gusto niya mag-time travel sa pamamagitan ng wormhole. Para matupad ito, nakipag-alyansa si Mitra sa bandidong si Parto Majumder, ang leader ng ABA. Hindi ako sumakay ng eroplano, natakot kasi ako, sabi ni Dr. Das. Alam ni Dr. Das na magkakamali ang experiment at nagkamali nga ito. Akala ni Mitra ay makakabalik siya sa tamang timeline sa loob lamang ng 35 hours. Pero ito ay miscalculation. Imbis sa 35 hours ay 35 years na nawala ang flight JL-50 sa timeline. Kahit na pinaliwanag ni Dr. Das ang lahat, hindi pa rin naniwala si Shantano. Pinaalala ni Dr. Das na pumayag na ang mga opisyal na pakawala si Parto sa loob ng 2 araw. Kapag nagsanib puwersa muli si Mitra at Parto, gagamitin nila ang kanilang kaalaman at kapangyarihan para guluhin ang India. Dito na nag-alala si Shantano, kaya nagtiwala siya sa ikinuwento ni Dr. Das. Iminungkahi ni Dr. Das na pwede silang pumasok sa wormhole para bumalik sa 1984 at pigilan si Mitra sa pag-hijack ng flight JL-50. Sa ganitong paraan, walang maraming mamamatay at hindi mabubuo ang organisasyong ABA. Nagdalawang isip si Shantano, pero pumayag siya sa plano ng doktor. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Shantano at Dr. Das si Biho sa ospital. Kailangan nilang isama si Biho dahil siya lang ang nakakaalam ng coordinates ng wormhole.
Hindi pumayag si Biho at kinailangan pa siyang pakiusapan ni Shantano. Sa huli, pumayag din si Biho sa kondisyong siya ang magpipiloto sa eroplano. Hindi sana papayag si Shantano pero wala na siya pagpipilian pa. Kinabukasan, nakahanap ng private plane si Goranga. Naiwan si Goranga sa airfield at umalis na sina Shantano, Dr. Das at Biho gamit ang private plane. Nang makaabot na sila sa lugar na coordinates, biglang sumama ang panahon. Kumapal ang mga ulap at may kasama pang makidlat. Nagmalfunction ang private plane at napuwersa si Biho na mag-emergency landing. Makalipas ang ilang minuto, kakaiba ang lugar na pinaglandingan ng private plane. Bakante ang lupain at halos walang mga building. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang lumang sasakyan. At ito ang patunay na bumalik nga sila sa year 1984. Nakiusap ang tatlo na sumabay sa biyahe ng driver. Nang makarating ang tatlo sa Kolkata, na-realize si Shantano na tama nga si Dr. Das. Nasa 1984 nga sila dahil lahat ay mukhang galing sa 1980s. Ang mga sasakyan, mga tao at mga kapaligiran. Halos hindi makapaniwala si Shantano pero pinili niya maging matatag para sa kanyang layunin. Pero bago ang lahat, nagtungo si Shantano sa isang orphanage. Dito natin malalaman na isang orphan pala si Shantano at sa Kolkata Orphanage siya pinadala noong 1984. Naghintay si Shantano kalaunan. Nakita niya ang dalawang lalaking paparating na may bitbit na baby. Pumasok ng palihim si Shantano sa orphanage. Nakita niya na ang baby na dinala ay siya. Napatunayan ni Shantano na siya nga ang baby na yon dahil sa isang lakit. Mangiyak-iyak si Shantano sa kanyang nadiskubre. Kinaumagahan, nagkita si Shantano, Dr. Das at Biho para pag-usapan ng kanilang plano. Sinabi ni Dr. Das na ang secret meeting para sa JL-50 hijacking ay gaganapin sa isang malapit na warehouse. Dumiretso ang tatlo sa sinabing warehouse at naghintay. Habang nasa loob ng kotse, tinanong ni Shantano si Biho kung nakita ba nito ang kanyang namatay na anak. Umiling si Biho. Sinabi niya na nawalan siya ng malay pagkatapos manganak. Pagkagising ni Biho, nalaman na lamang niya mula sa kanyang mga magulang na patay na ang baby. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin si Mitra, Parto at ilan pang mga alipores. Nag-umpisa na ang kanilang mga meeting. Nagplano si Das at Shantano na lusubin ang mga kalaban sa loob at si Biho ay maghihintay sa labas. Nang sumugod na si Shantano, biglang nagpaputok ng baril ang mga goons si Parto. Gamit ang kanyang kaalaman sa combat, pinatumba ni Shantano isa-isa ang mga goons. Sa huli, napatay ni Shantano si Parto. Nabaril naman ni Dr. Das ang kanyang former mentor na si Mitra. Ngayong natapos na ang misyon, kinuha ni Shantano ang briefcase na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Project A. Susunugin na sana ni Shantano ang mga papeles nang bigla siya tinutukan ni Dr. Das ng baril. Dito natin malalaman na lahat ay planado pala ni Dr. Das dahil nasunog na ang mga original na Project A papers sa plane crash na wala ang coordinates ng wormhole. Pero hindi sumuko si Das. Kaya nang kausapin siya ni Shantano sa investigasyon, naisip ng doktor na mag-time travel at nakawin ang Project A papers. Sinabi rin ng doktor na alam niya kung paano maging immortal sa pamamagitan ng Project A. Binulgar rin ni Dr. Das na dinalaw siya ni Mitra nang ito'y makatakas sa ospital. Pinaslang ni Dr. Das si Mitra sa taong 2019 para hindi na siya maging balakid sa plano ng doktor. Nang makahanap ng tiyempo si Shantano ay humugot siya ng baril at pinaputokan si Das. Gumanti ng putok ang doktor pero mas malala ang kanyang natanggap na tama. Kinuha ni Shantano ang Project A papers at sinunog ito sa harap ni Dr. Das. Paalis na sana si Shantano nang bigla siya nakaranas ng matinis at makabasag tengang tunog. Maging si Biho at Dr. Das ay naranasan ang masakit na tunog. Nang dahil sa pagkamatay ni Mitra at mga kasama niya, hindi na hijack ang Flight JL-50. Dahil hindi nangyari ang pagkawala ng Flight JL-50, masasabi natin na hindi talaga nag-time travel sina Shantano, Biho at Dr. Das. Tinatanggal na ng timeline ang mga anomalies na tulad ni Shantano, Biho at Das. At sa isang iglap, bumalik si Shantano, Biho at Das sa modernong panahon. Pero ang isang maliit na pagbabago sa nakaraan ay makakagawa ng malaking pagbabago sa hinaharap.
Makikita natin si Shantano na bumabiyahe sa Flight A026 kasama ang kanyang asawa. Hindi na hijack ang Flight A026 maging ang Flight JL50 sa nakaraan. Nakasalubong pa ni Shantano si Gorango sa loob ng eroplano pero hindi sila magkakilala. Hindi sila naging magkaibigan sa timeline na ito at malamang hindi rin nakasali si Shantano sa CBI bilang isang officer. Bumisita si Shantano sa orphanage dahil kaarawan niya. Habang nakikipaglaro si Shantano sa mga bata, makikita ang pagdalaw ng isang matandang biho. Niyakap naman siya ni Shantano. Dito natin malalaman na hindi talaga namatay ang anak ni Biho. Pinadala talaga ang sanggol sa orphanage. Ginawa ito ng tatay ni Biho dahil ang bata ay anak sa labas ng kasal. Ang sanggol ay walang iba kundi si Shantano. Pero sa bagong timeline, nalaman ni Biho ang katotohanan dahil umamin ang kanyang ina. Kaya naman nagkasamang muli si Biho at ang kanyang anak na si Shantano. Makikita ang saya sa mukha ni Shantano at Biho dahil sila ay magkasama. Namigay sila ng regalo sa mga bata bilang simbolo ng kanilang kasiyahan dahil sa kanilang matiwasay at mapayapang buhay.